Share screen. Okay, so balik tayo. So, channel noise. Ano ba yung mga example ng channel noise? Channel, di ba? Ito yung carrier ng message, ng information. So, like for example, here are the following examples. Wrong spelling dun sa slide na pinoproject, di ba? So, may mga estudyante na ganun na medyo sensitive pagka medyo wrong spelling na, medyo troubled na sila. Ayan. So, naapektuhan na yung pagpa-focus nila dahil lang dun sa wrong spelling o kaya typographical error. So, letters that are too small to read na nakaproject, yan, habang nagle-lecture yung teacher. Even the dead air on the radio. Pag sinabi natin dead air on the radio, ito yung halimbawa nag-air siya, then biglang wala na lang nagsalita at all, that is dead air. So, ayun. Hindi na natuloy. O baka na-cut yung tawag dito yung o kaya na mute yung yung DJ, yung disc jockey o yung radio broadcaster. Okay? So, ang channel noise, these affect the channel medium or instrument used in transmitting a message. In turn, they affect the fidelity of the message. So, pagka sinabi nating fidelity of the message, ito dapat siya yung content ng message, but yung na-receive mo is iba na, that is fidelity. Fidelity means that the message received is faithful to the one sent. Yun, walang distortions kasi sinabi natin na fidelity, and that is very difficult to achieve. Okay? Kahit kaharap mo na nga, di ba? Iba pa yung how he understood the message. Okay? Punta naman tayo dito sa mga examples ng environmental factors. So, an example of environmental factor is actually the uncomfortable seating arrangement. O, ayan. Di ba sa klase meron kayong seating arrangement and may mga teachers na ang seating arrangement is alphabetical, whether halo na yan, babae, lalaki. So, halimbawa, it happened na yung katabi mo ay naging jowa mo at yung jowa mo na yung naging ex mo. O, syempre, di ba? Kaka-break nyo lang kagabi, tapos nagklase kayo ngayong umaga. So, syempre, di ba? Hindi ka na makaka-focus dun sa, ano nyo, sa discussion nyo ng inyong professor kasi nga ang iniisip mo na lang is yung pakikipag-break na jowa mo sa'yo kagabi at katabi mo pa siya ngayon. So, wala na, na-distract ka na at all. Pumasok ka lang for the sake na pumasok. Wala kang naintindihan ni isa sa discuss ng professor mo. So, syempre, rooms that are too hot, ito yon. Kaya ayoko actually kayong pag-examine dito sa room nyo bukas, but wala tayong magagawa, wala tayong ibang room. Syempre, maaapektuhan na yung performance ninyo, and of course, baka wala na kaibang gawin kung hindi magpaypay instead na makinig na lang. Wallpaper that is too bright, so masakit sa mata. Pagka ganun kasi na masyadong bright, yung may mga problema, may mga astigmatism dito, so sasakit na yung ulo nila, wala na silang maiintindihan sa discuss ng teacher. Meeting right after lunch, ito yung mga klase no 1 to 2:30 p.m. Ayan, hirap na hirap ako dito kasi yung mga estudyante ako natutulog at dahil yung iba busog din, hindi sila masyadong nakaka-focus sa discussion, parang lahat ay inaantok. Okay? And even me sometimes, inaantok din. Okay? Ano pa, ang environmental factors daw are barriers that are present in the environment in which a communication takes place. So they are external to the communication process, but they create conditions under which communication effectiveness is hampered. Okay, so klaro na dito sa environmental factors. So tingnan nyo mabuti kung paano nyo ma-identify yung mga uh, given items sa examination. So I'm advising you to study this carefully. Okay? So, semantic noise. So, di ba, I've mentioned kanina semantic noise is talks about meanings. Okay? So, sabi dyan, it happens when the message received a sent, but the meaning received was different from the meaning sent. Yun. So, it focuses on the meaning. And in this context is sabi diyan, na iba na yung pag-receive mo ng message base doon sa pagkaka-construct or pagkaka-send or yung intended message is hindi mo siya na-gets the way na how the person intended for you to understand the message. Okay? So sabi diyan, it occurs when we use hear or read words with double meaning. So yung lagi kong ginagamit sa klase, di ba?
Like for example, gay, o dalawa pala ang ibig sabihin kasi ng gay eh. It means happy or joyful. At sa context natin mga Filipino, gay means mga Becky. Ayan, di ba? Siyempre, sabihin mo ba naman yung classmate mo na you are so gay. Ayan. Tapos hindi siya ganun ka-wide yung vocabulary niya o di sinapak ka na, hindi ba? Ayan, okay. So yun. Okay, then ito yung binabanggit ko kanina kasi nga sana yung language kasi it is expected sana to serve as a bridge between people. But because of culture, and culture has different set of languages, it can also serve as a barrier. Okay? Then we have here socio-psychological barrier. So ano ba yung ibig sabihin ng examples ng social-psychological barriers? Ang examples nito ay halimbawa emotional blocks, yung charisma, ayan, di ba? So example ng mga yan is yung mga malalakas yung charisma na yung mga tawag dito, mga nambubudol, ayan, dahil nadala ka na sa charisma niya, sa pagsasalita niya, ayan, tuloy nahingan ka ng 10,000, ayan, na-scam ka na. Okay? Stereotyping. So, alam niyo naman siguro kung ano yung ibig sabihin ng stereotyping. So, ito yung, ayan, madalas kayo yan eh, di ba? Stereotyping, ginajudge nyo na agad. Yan, bago nyo pa makilala. O, ayan, dahil meron kayong kaklase na lalaki na puro barkada niya is medyo mga paminta or pamen. Ayan. O kaya mga beki na talaga. Generalize nyo na, ano din siguro yun, bakla din siguro yun kasi mga barkada niya eh, ano, mga Becky din. O yan, di ba? First impressions, we've already discussed this. Social psychological barrier siya kasi nga hindi mo na siya pinapansin. Ayan, hindi mo na siya pinapakinggan dahil nga pangit ang first impression mo sa kanya at yung absent-mindedness. Kanina na discuss ko na physically present but mentally absent. Ayan, yung mga may learning deficiencies. Ayan, diyan siya. Social psychological barrier. Okay? And other barriers, so an example of this is yung ethnocentrism. So ethnocentrism, ito yung view na kung saan is yung culture, a certain culture is superior to others. Like for example, sa culture ng mga Americans, di ba sa Amerika kasi meron mga white Americans, black Americans. So yung mga white Americans, feeling nila superior yung culture nila sa mga black Americans. So that is ethnocentrism. Okay, yung culture lang nila, ang superior, yung sa kanila lang yung importante. So yun yun. Ethnocentrism. Kasi pagka ganyan, it actually affects how you communicate with someone. Okay, di ba? So nakikita niyo sa movies kung paano ba kinakausap ng mga white Americans, yung mga black Americans, paano nila tinatrato. So, ayan, merong discrimination kasi nga they think or they assume or they claim that their culture is actually superior to the culture of the Black Americans. Okay? So let us stop here and I will continue again next slide.